Malakas na sumabog ang lugar malapit sa pinagtatagwan ng mga kasamahan ni Harley, kasabay nun sinabi ng Avatar na maaari nang lumabas ang mga ito dahil ligtas na ang paligid. Napasigaw naman sa gulat ang mga ito nang biglang magpakita si Harley, namamangha pa nilang saad na halatang matagumpay ang ginawang subjugation ni Harley. Tumatawang sinabi naman ni Harley na mahirap na labanan ang kanyang pinagdaanan, ngunit hindi din nakalampas sa mga kasamahan niyang mas lalo siyang naging malakas. Tanong naman ng lalaki kung namamalimatol lang ba siya nang makitang may kaliski sa kamay ni Harley. Agad namang iniba ng Avatar ang usapan at sinabing magmadali silang bumalik sa Iron Fortress dahil anumang oras ay maaaring magpakita ulit ang mga halimaw. Binuhat kaagad ni Harley si Zaunik upang mabilis ang kanilang pag-alis, ramdam naman ng dwarf na Dumobol ang lakas ni Harley kesa noon. Gayunpaman napatanong si Zaunik kung bakit hindi niya maramdaman ang presensya ng Elin kay Harley. Halos maiyak pa ito na inaalam kung naprotektahan ba ni Harley ang mahal na sandata o may naganap na di inaasahan. Plano ng ating bida na si Zaunik mismo ang magturo kay Howard kaya't hindi niya hahayaang maging komplikado ang sitwasyon. Sinabi ni Harley na may di kapani-paniwalang kwento sa likod ng Elin. Noong una maayos ang nagiging laban sa pagitan ni Harley at ng Twin Giant dahil bagaman malakas ito nagawa niya itong mapaghandaan, hanggang sa mapaligiran pa siya ng iba pang mga halimaw. Gayunpaman ginamit niya ang lahat ng lakas upang labanan ang mga ito, hanggang sa atakehin siya mula sa likuran na hindi niya inaasahan. Alam niya na huli na para sa kanya dahil paparating na ang malaking sibat, ngunit hindi siya tinamaan ng anumang atake kaya't nang tingnan niya ang likuran nakita niya ang Elin na nasa lupa katabi ang wasak na sibat. Napaluhod si Harley at dahan daw ang dinampot ang nagkapira-pirasong Elin, dahil sa galit kaagad na nagliyab ang katawan ni Harley kasabay ng malakas na sigaw. Biglang paghihiganti para sa Elin mabilis na sinugod ni Harley ang Twin Giant at nilaslas ang leeg nito. Naluhan naman si Zaunik sa madamdaming kwento ni Harley, dagdag pa ng Avatar na nang sumiklab ang paghihigant sa puso niya na pagtanto niyang nananalaytay sa dugo niya ang dugo ng isang dragon. Saad naman ng isang lalaki na mukha niyang may bahid ng dragon ang dugo ni Harley. At marahil hindi lamang ito halata dahil nasa 300 tao na ang nakakalipas mula ng matinding digmaan. Sa isang banda natatawa sa isip ang ating bida sa galing niyang umarte at gumawa ng kapani-paniwalang istorya. Natigilan naman silang lahat nang mapansin na malapit na sila sa kinaroroonan ng Iron Fortress. Nagulantay sila nang madatnan ang Nagel-alat na bangkay ng mga halimaw, at sa tabi nito nandoon ang dambuhala at nagwawalab mutant minotaur. Nangilabot silang lahat dahil maging ang tanggulan ay naabot na din ng mga pasning halimaw kaya't lahat ng naruroon ay nasa panganib. Nakangiti at patakbong sinugod ni Harley ang fortress saka sinabing magmadali sila upang umpisahang kumain, sa kabinawi at saad na iligtas ang mga tao. Nakita nilang lahat kung paano baliwala na tinalo ng Minotaur ang mga priest at ang Holy Order, hindi din magawang makapirma ng iba pang mga mersenaryo mula sa malalayong kontinente. Napalingon naman ang sugatang mga lalaki nang makita ang pagdating ni Harley, agad na hinawakan ng Avatar ang sungay ng dambuhalang halimaw kasabay nung tinawag ng mga naruroon na halimaw ng Torok si Harley. Nang madinig ng ating bida ang pagtawag sa kanya na halimaw, napangisi siya sa kasinabi sa isip na makikita ng mga tao ang kakayahan niya bilang isang halimaw. Kasabay ng paglabas ng kaliskis ng dragon sa kamay ni Harley, buong puwersa niyang binali ang sungay ng dambuhalang Minotaur. Napadaling na lang ito nang malakas ng tuluyang mabunot ng buo ang kanyang sungay. Pangmamaliit pa ni Harley na tikman ng Minotaur ang bagsik ng isang halimaw. Bagaman matindi ang natamong pinsala umarangkada ang halimaw na parabang naghahanda na sumugod. Nang makita ito ni Harley may paghahamon din siyang naghanda sa kapatakbong sumugod. Nagsalpukan ang sagupaan ng dalawang malalakas na halimaw, sa tindi nito ay pinalibutan ng makapal na alikabok ang paligid. At nang mapawi ang alikabok nakita ng lahat ang natamong sugat at pinsala ng dambuhalang Minotaur, hanggang sa tuluyan itong paarap na bumagsak sa lupa. Nakangising binati ni Harley ang husay ng Minotaur ngunit ayon sa kanya ay wala itong binatbat. Nagsigawan naman sa tuwa ang mga lalaking iniligtas ni Harley. Itinabi naman ng ating bida ang natamo niyang sungay ng halimaw sa pag-iisip na maaari itong magamit o gawing armas ni Howard. Sa wakas matapos ang laban inihanda ni Harley ang sarili upang tanggapin ang pinaka-aantay niyang reward.
Inumpisahan niyang mapbangin ang katawan ng Minotaur kasabay nun ang pagpugana niya ng madness control nang sa ganun ay makayanan niyang kontrolin ang mag-umapa na madness. Agad gumapang ang kapangyarihan sa katawan at dugo ni Harley, hanggang sa tuluyang magbago ang pambaba niyang parte ng katawan at naging paa ng Minotaur. Bago pa makalapit ang ibang mga lalaki agad na bumalik si Harley sa tunay niyang anyo, na wala ang kaliskis at paa ng Minotaur sa kanyang kalahati. Binati siya ng mga kasamahan dahil sa kanya ay tuluyan silang nanalo, saad naman ni Harley na baliwala ito sa kanya. Sinabi ng lalaki na may taong gusto na makilala si Harley at nagngangalan itong Lord Aonia. Natutuwa naman ang ating bida dahil sa isip-isip niya ito na mismo ang lumapit sa kanya upang makilala siya. Sinabi ng lalaki na magpahinga na muna si Harley matapos ang matinding laban, ngunit wala ito sa plano ng ating bida na puno ng pananabik na makaharap ang Lord. Naiwan ang lalaki matapos mabilis na tumakbo ang Avatar. Pagdating sa lugar kung saan sila magkikita may pananabik na kinapitan ni Harley ang pinto, ngunit kaagad siyang pinigilan ng lalaki at sinabing maghintay sandali. Sinabi ng lalaki na madami nang nadidinig ang kanilang Lord tungkol kay Harley, bilin nito na maging maingat si Harley sa harapan ni Lord Tarmin dahil noong nakaraan na makakaharap niya ito hindi nagpakita ng kahit kaunting galang si Harley. Malakas ang loob na sinabi naman ni Harley na walang dapat ipag-alala ang lalaki dahil siya na ang pinakamagalang na tao sa buong kontinente. Walang alinlangan siyang pumasok sa kwarto at bumungad sa kanya ang Lord ng Aonia Country na si Tarmin Aonia. Bumati si Tarmin at inayang umupo si Harley, sa kabilang banda imbes magbigay galang ay walang galang na bumati din si Harley na ikinaputla na lang ng kanyang kasamahan. Sinabi ni Tarmin na madami na siyang narinig tungkol kay Harley, ngunit ibang-iba na makilala at makita niya ito sa personal. Napakamot naman sa ulo si Harley at sinabing hindi niya alam kung ano ang kayang gagawin, nagtataksikan pa sa kausap niya ang pawis mula sa kanyang katawan. Sinabi pa ni Harley na talaga niyang kahanga-hanga ang kanyang kakayahan, habang sa kabilang banda gusto nang magpakain sa lupa ng kanyang kasama sa sobrang hiya. Hindi naman nakaramdam ng inis si Tarmin at nakangiting pinunasan ang mukha, sa kasaad na makakatanggap ng reward si Harley dahil sa malaking tulong nito sa kanila. Ayon kay Harley ay hindi na niya kailangan ng anumang reward ngunit halata sa mukha niya ang pananabik na matanggap ito. Mabagal na sinabi ni Tarmin na nais niyang bigyan ng posisyon ang Avatar upang maging isang ganap na knight sa kanilang ngunit. Ngunit ang magandang alok na ito ay walang alinlangang tinanggihan ni Harley, lahat ng kawal na naruroon ay nalaglag ang pangasagulat sa naging pagtanggi ng Avatar. Galit nilang pinagsabihan at tinawag na bastardo si Harley ngunit kaagad silang pinakalma ni Tarmin. Sinabi ni Harley na hindi niya kailangan ng mga ingranding bagay, ang tanging nais niya axe na magagamit. Agad naman siyang pinaunlakan ni Tarmin at sinabing si Zaunik mismo ang gagawa ng hiling ni Harley. Nagpasalamat si Harley sa Lord at sinabing inaasahan niya na ito sa isang taong namumuno sa malaking teritoryo. Ngiti naman ang isinagot ni Tarmin ngunit sa isip-isip ay hindi siya susuko hanggang sa mapapayag si Harley sa kanyang nais. Sa kabilang banda animoy nabasa ni Harley ang isip ng Lord at nasa isip na hindi niya hahayaang gamitin siya nito ng libre, plano niyang ubusin at saydin ang yaman nito hanggang sa tuluyang masaid. Hindi naman mapakali ang kasamahan ni Harley na animoy nakikiramdam lang sa mga nangyayari. Sa kabilang banda binalita ng tauhan ni Hubert na tapos na ang workshop ni Howard. Sinabi naman ni Hubert sa mga ito na ibigay ng Merchant Guild ang lahat ng kailangan ni Howard, bilin pa niya na i-trato nila ito kung paano nila i-trato si Hubert at Harley. Bigla namang natigilan si Hubert nang makapansin ng di pangkaraniwan. Pinagtakhan niya kung bakit apat ang escort na nakabantay sa kanya. Kakaiba ang pakiramdam niya sa isang nakataklob at hindi ito pamilyar sa kanya hindi gaya ng iba. Huli na nang mapagtanto ni Hubert na isang vampira ang kanyang kaharap, kasabay ng pagngisi nito ang pagdurugo ni Hubert matapos siya nitong atakihin. Paarap na bumagsak si Hubert kaya tarantang nagtanungan ang kanyang mga tauhan, halatang hindi alam ng mga ito ang paglitaw ng vampira sa kanilang likuran. Pilit na inangat ni Hubert ang ulo at tiningnan ang vampira sa likod ng nagkakagulong tauhan, hindi niya alam kung bakit siya gustong patayin nito. Agad namang gumana ang system at sa tulong nito nagawa niyang malampasan ang isang fatal blow. Tinulungan siyang tumayo ng isa sa mga tauhan at kaagad na inalam ang kalagayan niya. Dahil sa instant death immunity nagawang makaligtas ni Hubert sa tiyak na kamatayan.
Base sa kalkulasyon at itsura ng vampira, pinalagay ni Hubert na isang pureblood ang vampirang umatake sa kanya. Sa kabila ng pinsala, pilit niyang iniisip kung ano ang kailangan ng isang vampira sa isang merchant na gaya niya. Alam niyang kapag nalaman ng mga ito na hindi pa siya patay, paniguradong babalik ang mga ito upang tapusin ang trabaho. Dahil doon ipinaubaya niya ang paghahanap sa pagkakakilanlan ng mga ito kay Hans, at naisip ang umalis na muna. Naalala ni Hubert ang 3 talent mula sa South na inirekomende sa kanya noon, at sa ganung sitwasyon wala na siyang pagpipilian kundi pagkatiwalaan ang mga ito at magpagamot. Kaagad naglaho ang avatar sa harap ng kanyang nagtatakang mga tauhan, matapos siyang alisin ng ating bida sa Oterica Dimension. Sa kabilang banda sa isang tagong palasyo nagtitipon ang grupo ng mga vampira. Nakaupo ang isa sa trono habang nakatayo naman sa harap ang kanyang mga tauhan. Ang nakaupong lalaki ay ang clan lord ng Vist Yap Persia. Nagbigay galang sa harap nito ang si Theodore Yap Persia at sinabing tapos na ang pinapagawa nitong trabaho sa Tarok. Sinabi niya na sa pamamagitan ng pagpatay sa isang merchant na nakikipag-ugnayan sa Brokoslak clan makukuha nila ang atensyon ng mga ito. Binati ng clan lord ang vampirang may pulang buhok na tinawag niyang Klein, sa matagumpay na pagbubukas nito ng pintuan tungo sa digmaan.